Isang video muna ulit tayo ngayon mga boss dito sa Twin88 channel. Unboxing muna tayo nitong additional DSP ko sa aking sound system. Alesis Microverb 4 version 2 ito, das 2. 24-bit programmable. Sa initial looks na nasa box ay maganda. Tingnan natin yung nasa loob. You are watching Twin88 channel. Don't forget to subscribe. So eto mga boss, tingnan natin ang laman ng kahon. Eto lang siya. Isang maliit na box, may manual dun sa ilalim at yung device natin. So, tingnan ko muna itong power supply. Ang ginagamit niya ay 12 volts na 1 amperes na adapter. Pero ito ay hindi ko gagamitin dahil doon sa aking rack. Magagamit ko lang ito dito sa testing. Kasi usually dito pag nag-unboxing ako, tinetest ko yung functionality kung gumagana ba. Doon kasi sa rack ko ay meron akong ginagamit na 5 amps na regulated na 12 volts. Tingnan muna natin itong manual, makapal. At full details. So, maganda yung pagkakagawa niya ng manual. Hindi yung manual na parang sineros lang na o minemograph na papel. Okay yung manual at eto na yung device natin. Yan. Pasadahan. Ang harap. So, yung controls ng preset programs from 0 to 99. So, may 100 na. 200 kasi ito 100 na programmable. Tapos yan, yung 0 to 99 na preset. Na adjustable pa rin naman. Sa likod, dito yung DCI niya. Meron siyang port para sa foot switch. So, ito yung parang mababypass mo ASAP yung ating processor. May MIDI in din siya. So hindi ko yan magagamit. Meron siyang input, left mono at saka right. So kung mag-stereo mode ka, dalawa yung lalagyan. Pero pwede yung left mono lang yung gamitin na input. At yung left output at right output dito sa kabila. Yun lang yung sa likod niya. Napakasimple at napakaliit. Para may comparison tayo kung gano'n siya kalapad. Ito, remote control ng aircon ko. Halos malaki lang siya ng konti. Oh. Yan. Napakaliit. So, ngayon, gagawin natin dito, papower up, ikakabit ko muna doon sa integrated amp. So, usual kung nakikita na videos kung paano nila kinakabit to, ay gumagamit sila ng mga ganito na mixer. So actually ito magagamit, wala itong aux send, wala itong effect send. So hindi rin natin ito magagamit. So kung ganyan yung case nyo, wala kayong ganitong mixer or walang effect send or auxiliary send yung inyong mixer, may way pa yon para magamit natin. Yung iba kasi baka na kaya nag-aalinlangan bumili nito dahil hindi alam. Wala akong nakikitang video na ibang way kundi yun ang ginagamit nila eh. No? Hindi naman pwede na dito may kakabit na mic kasi mag-a-accept siya ng mic lang eh. Tapos i-feed mo doon sa amplifier. Pero papaano yung sa music mo na? Diba? So may gagamitin pa rin tayo. So kung wala kayong mixer na ganito o yung mixer na may aux out o yung aux send or effect send, pwede kayong gumamit nito. Actually ito, mga gas. Napakatagal na nito. Ito yung kauna-unahang video okay mixer na ginamit ko. Ang gamit ko lang dito ay desktop speaker, yung may subwoofer box.
Ito yung gagamitin natin sa pagkakabit nitong Microverb 2. So ito yung mga gagamitin natin, ano? Dalawang pares na RCA cable at isang cable na ganito, PL to PL. Tapos ito yung mic mixer na may echo na sarili, pero papatayin natin yung echo niyan, hindi natin papaganahin. Ang tone ay ilalagay ko lang sa gitna. Then yung volume ng mic siguro kokontrolin natin, no? So doon sa mga magtatanong, saan ako nakabili nito? Sa Shopee ako nakabili nito. Wala na lang akong link, mga boss, napakatagal na niyan. Hindi ko natanda, hindi ko na rin tanda kung magkano ko binili. So search niyo na lang mic mixer, may lalabas na ganito. NKR N3, ewan, baka ngayon may bago ng modelo. Napakatagal na nito eh. So kabit lang natin. Ang mangyayari dito, mga boss, yung mic lang ang padadaanin natin dito sa processor. So gamit itong unang pares ng RCA cable, i-connect ko muna yan dito sa output ng video okay player, doon sa red and white. At yung kabilang dulo, dito ko siya ilalagay sa mixer, sa input. So again, meron niyang input yung nasa taas. Itong dalawa na ito. So doon ko siya ikakabit. Yung baba niyan, mga boss, ang output. Gamit tong padalawa nating pair ng RCA, kabit ko doon sa output sa baba. So ganun din, white sa white, red sa red. Hindi mix yung inyong signal. At yung kabilang dulo, doon na sa input ng amplifier ko ikakabit. So usual dito sa GX3, pag ito ginagamit ko, input A lagi ang ginagamit ko. Last, eto, doon sa output ng ating Microverb, doon sa left output, kasi magmomono lang tayo, doon nyo ikabit yung PL na yan, doon sa left, hindi doon sa right, sa left. Pwede rin naman sa right kasi stereo naman yan, pero as in, para walang maging problema, baka maging problema pa, left sa left. Left lang ilalagay natin dito ng mic, tapos yung output na left, yun ang ipapasok naman natin dito sa mic input ng mixer. Itong karaoke mixer. Okay? So, yan na. At yung ating mic. So, gamit na lang ako ng wireless mic. So, ito may battery pa kaya. Ayan, meron. So, yung receiver ng wireless mic, so wireless ang gagamitin ko ngayon dito. Sa left mono ilalagay. At supply na lang ang kulang natin. Supply nito, at ipa-plug lang natin itong video okay player at itong amplifier. Kakabit na rin yung speaker. Babaliktad ko lang yan para kita natin yung harap. So ito, naka-hook up na yan. Ang kulang na lang natin ay power. So i-plug ko lang. Kasi itong Microverb pala, mga boss, ay walang power button. So ang control niya nando sa dock probe. Yan, ipinlag na natin. Buksan na rin natin ito para mag-test mamaya. So tingnan ko na kung may power na to. Mixer, meron na. Yung wireless mic. Okay. So ang initial natin gagawin dito, mga boss, ay iset muna yung gain. May nakalagay ditong input. So may indicator siya dito. Iset niya muna na hindi overmode yung mic. So on natin yung mic. Ay check. Yung kahit malakas na yung boses mo, hindi siya umaabot doon sa pinakataas. So pagka ganyan, di yan overmode, okay yan. So hindi pa lang naka-on yung ating amplifier, kaya wala pa tayong sounds. Ang gamit nating speaker, mga boss, ay itong dual 6.5 lang na yan. Yan, dalawa na yan. Yan lang ang nakakabit dito sa GX3 ko.
So, power on lang natin tong amplifier. By the way, kanina, makikita nyo na sa 103 yata kanina ito. Tinesting ko na kasi mag-save ng program doon. Pag nag-save ka from 100 hanggang 199. So, ang default niyan pag binuksan nyo, 00. At dito sa chart, pag nasa 00 siya, ang effects niya is Hall effects. So, from 00 hanggang 009. So, meron kang 10 na pagpipilian. Sa ngayon, testingin ko lang yung effects ng kauna-unahan doon sa Hall. Hello. Check. A. Test. So, pwede nyo kontrolin dito, yung edit A, decay, delay, decay. Tapos yung edit B, eto, yung high cut niya. So, pwede natin i-off yan siguro. Ayan, check. Pag-cut, off. Yan, nawawala. Wala yung high frequency natin. So, nasa inyo na yan kung paano nyo gusto i-set. Pwede nyo i-off. Pag tinanggalan natin, ayan yung tunog niya. Tapos yung mix dito, control natin yan doon sa intensity ng mic. So maganda, very flexible. Etong last button na to, so yun yung output. Pwede nyo hinaan, pwede nyo itodo na lang yan. O yan, yung normal lang na malakas. At again, yung input, ganun lang, huwag nyo i-overhold para hindi pumangit ang sounds. So syempre, pagka ganito, ang number 1 application natin dito is for video okay. So play tayo ng sounds. 6, 6, 5, 1. Nang ulang konti dito, malakas pala yun. Hey, hey, check, hey, test. Hey, check, hey, okay. So lately, been wondering. Tama na, baka makapiright natin. So yan, napakita ko sa inyo yung isang way. Kasi nga, karamihan, noong nire-research ko pa to, kasi gusto ko magkaroon ng additional option sa control doon sa echo. So ito maganda kasi talagang very flexible siya. Additional sound processor ko sa aking sound system. Basta meron kayong simple mixer na ganito, karaoke sound mixer nga nakalagay sa kanya eh. Para lang magkaroon kayo ng mix nung video player nyo o yung karaoke player nyo at yung mic. So i-directan nyo na lang dito yung mic, pwede yun. Karamihan kasi nga sa setup sa YouTube na nakikita ko, gamit nila is aux send or effect send. Yun lang ang hindi ako nakakita ng pag-configure nila na ganito. So pwede, hindi kasi masyadong mahal ito kumpara doon sa mga mixer. Actually may bago akong mixer, i-upload ko na rin yun soon. Test natin sa 1. Hey, check. Hey, check. Hey. So, ang haba. Pasimbahan. Check. Hey. So, pwedeng bawasan yan. Check. Hey. Test. Test. Hey. Check. Hey. Test. 8, 7. Hey. Check. Haba ng dilim. Hey. Check. Hey. Ito. Check. Hey. Test. So, okay. So, sa mga susunod na video, compare natin yung effects nito. Especially yung Hall effects. Yun naman kasi ang kalimitan ginagamit ko pag nag-video. Okay. Doon sa DSP nung built-in doon sa mixer. So, abangan nyo na lang yun. Siguro next video natin, yun munang mixer ulit. Unboxing ng bago kong mixer. Yung mga nag-request ng video, hindi ko pa nagagawa. Ano ba yun? Nakita ko na yung
nakita ko na yung V8 ko. Ang kulang na lang ako ay mga cables, kaya hindi ko pa nagagawa yung video. Ang gusto niya is gamitin sa mixer yung V8. Siguro walang DSP yung kanyang mixer. So gagawin ko din yun. Abangan nyo na lang. Hanggang dito na lang muna mga boss. At kita ulit tayo sa susunod na video.